We're here again in our rice field. The last video that we have shown you was taken here. And this time, we would like to clarify about the things that we have shared about the use of foliar fertilizer. Anyway, the succeeding video that we're going to share and upload will be a combination of English and Tagalog, so that our other viewers in other country can understand what we are talking about, what we are sharing here. And I know that they are also interested to learn about the process that we are doing. And for this video, we first share you the English language, then the part of this half part of this video will be in Tagalog. So there are comments in our previous video about using of foliar fertilizer, which they said that there are no there's no such change in using foliar fertilizer. It means that if you use foliar fertilizer, it will be just a waste of time, a waste of money. But to tell you the truth, in my previous experience, the same thing is in my mind, because when I use foliar fertilizer on the early years of my farming, I still don't know how to apply and use it in timing. So as years goes by, I learned the process of applying and using those foliar fertilizer. In the first place, you should know how to read and understand the label of those foliar fertilizer that you are using, so that you will know how and when to apply it. So that's what I have done in the previous. So now maybe 3 years already, I frequently read and understand the label or the direction that is indicated in the box, in the label of the bottle that the bottle of foliar that I'm using. So I have learned and understand how and when to use it. And you know what I have learned is that even you use foliar fertilizer, when it's not in timing, it's useless. The effect will not be evident in the crop. But if you will use it in the proper timing, you know, there is a big help when you use foliar fertilizer. Number one, it lessens the use of inorganic fertilizer. So for example, in 1 hectare rice field, if you will going to apply 6 to 8 bags or cabans of the inorganic fertilizer, you will only use, or it's enough to use 6 or 5 bags of fertilizer, like what I experienced this cropping season. I'm going to show you the rice that I have done that. And this time, I would like to clarify that the foliar is different from the inorganic, that fertilizer that is applied to the soil. You know, in hydroponic farming, they have seen and find out that using foliar fertilizer is better than using only those inorganic or nutrients that is being mixed in the water that is circulating. Applying or spraying foliar fertilizer help much. In fact, but as I said, you must do that and use that in timing. So the proper timing is important, so that the plant can use, and the effect will be very good if you will apply that in the proper time.
So what I've done this time, in this rice field that I have already, I'm sorry that to tell you that during my first video, the first one that is uploaded, and I have said that in 2 weeks my rice is ready for harvest, but I was mistaken. After 2 weeks, since I have I have recorded that video, you can see the outcome after 2 weeks after this one, because after this English version, I'm going to share you the another half will be Tagalog, so that it will be understood by both Tagalog and English speaking people. So I would like to tell you and ask you, no, those who are using foliar fertilizer, if what is your experience? For me, it is a nice experience. It is better to use foliar fertilizer than not using foliar fertilizer. In fact, my neighbors here, comparing their rice to my rice is better, and maybe aside from better, the panicle sticker compared to the panicle of the rice. So I can say that the application of foliar fertilizer is better. So in your experience, I want to ask you and comment below. In your experience, what is your experience about using foliar fertilizer? Is it good or bad? So you can comment good or bad below to let me know if your experience in using fertilizer is good or bad. Anyway, I want to thank you, especially those viewers who don't skip our ads, because we help a lot in the project that I'll be showing you here. Our project is ongoing, and I need support to fund this project in order to finish it. So for you who do not skip and leave our channel, thank you very much. You are helping me a lot to find funds for this project. Available po sa ating Lazada store, gfarm.biz, yung mga ginagamit nating foliar fertilizer, insecticide, at mga fungicide. Kung kayo po ay bibili sa ating Lazada store, libre po ang pagtatanong at consultation tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng inyong mga tanim. Sigurado pong original at maganda ang inyong mabibili kapag sa store po natin kayo kukuha. So subukan ninyo at gayahin yung ating mga ginagamit na mga fertilizer para makuha din ninyo yung ating nakukuha sa ating pagtatanim. Binahagi po natin sa huling video yung tungkol sa paggamit natin ng foliar fertilizer sa ating palayan. Ngayon po ay nakikita nyo yung ating palayan at yung palayan ng ating neighbor. Medyo nagkamali po tayo ng kalkulasyon o ng pagtaya, dahil sabi ko noon, 2 linggo na yung nakakaraan. Sabi ko pwede na itong anihin. Pero ito po yung itsura nung ating palay after 2 weeks. At ito po yung itsura na sinasabi ko na 1 linggo na lang noon ay anihin na. Ito yung itsura, hindi pa siya naaani. Ngayon, tignan nyo po mabuti para makita nyo po. Ako ay gumagamit ng foliar fertilizer. Ito po yung, hindi ko sigurado kung gumamit din sila, pero ang alam ko gumagamit din itong mga to. Pero sa atin, iba po yung mga foliar fertilizer na ginagamit natin. Kumbaga yung mga special. Iba rin po yung ating abono. Titigan nyo pong mabuti kung alin ang mas makapal, kung ito or ito. Para makita po natin kung may may napapala ba tayo sa paggamit ng magagandang foliar fertilizer o paggamit ng foliar fertilizer. Ngayon, ipapakita ko ng malapitan ang itsura ng panicle nito at saka nito. Ngayon, titignan po natin. Limbawa, yan. Ito po yung hindi ko lang alam, di ko na-interview kung gumagamit sila ng foliar fertilizer. Pero ang alam ko, gumagamit din po sila. At ito po yung sa atin. So obserbahan nyo po, isa lang po yan na panicle. Ito po, isa lang po yan na panicle.
karamihan, no? Isa lang po yan na panicle. Yan. Ito yung lumabas, so isa lang yung na panicle. At ito, para hindi tayo bias, may mga magaganda rin po sila. Ganyan. Ito yung mga panicle. Obserbahan po ninyo, tignan nyo po mabuti kung alin ang mas makapal. Setting aside the variety of this rice crop, titignan na lang po natin sa panicle. Yan po, kung alin ang mas makakapal at mas madami yung sa atin. Ito po yung nasa gilid, maski yung nasa gitna, tignan po ninyo kung gaano kakapal. At ito ang kapal, no? Ipapakita rin po natin sa inyo yung dito sa ating neighbor, yung kapal o kung gaano kalalaki yung kanyang kakapal yung kanyang rice stalks, ganyan. At kung titingnan nyo, kung nakikita nyo yung lupa sa silong niya, at ipapakita natin yan, titingnan nyo kung gaano kakapal. Kasi kung makakapal yung stalks niya, marami. So kung titingnan nyo dito, kung alin ang mas makapal, kung yan o itong atin. Ngayon titignan po natin dito sa atin. Ayan po, kung makikita nyo yung lupa. At ilalapit natin kayo sa rice stalks o yung magiging dayami, kung gaano ito makikita nyo. May mga lumalabas pa rin po sa ating palayan. Yan. So makikita po natin na mas nakakapal po ito. Ayan, mas makakapal po yung kanyang rice stalks kaysa dito sa kabila. Ngayon yung mayroon kasi nagko-comment sa ating mga kaya nais kong liwanagin kung may silbi ba yung paggamit ng foliar fertilizer. Sabi nila parang pinapa-green lang niya yung dahon. At walang masyadong epekto yung paggamit ng foliar fertilizer. Ganyan din po yung isip ko nung una. Kasi gumagamit ako, hindi ko napapangalanan yung mga ginamit ko. Ang dami ko ng mga ginamit na mga foliar fertilizer. Hanggang sa naisip ko na yung mga naka-indicate na percent ng NPK sa level, na gamit na lang kaya ako ng abono na pang-spray kaysa bumibili ako ng mga ganito. Pero nung nakadiscover ako ng naging kaibigan natin, sinabi niya na alam nyo, kung minsan kino-commercialize lang yung mga foliar fertilizer. Kagaya ngayon, ang daming mga foliar fertilizer na naglalabasan. Kasi alam nyo, ang halaman naman, kapag bago, naninibago siya, parang kung hindi excited sa una, talagang magkakaroon siya ng magandang epekto pag excited tayo. Kasi siyempre kapag una, excited tayo. So parang gusto nating subukan, pero kapag na-immune na yung halaman, parang wala nang epekto yung foliar fertilizer. Kaya tayo kuminsan, maganda man yung ating ginagamit, ang ginagawa natin, pinag-alternate natin kasi kagaya ng tao, nagbabago yung lasa nagbabago yung ating panlasa. So yung mga halaman parang nagbabago rin yung kanyang susceptibility o yung kanilang pagtanggap. Kaya iba-iba po yung epekto. Pero dito sa atin, yung binanggit natin na iba-iba po yung ating ginamit, hindi iisa. Kasi alam ko po yung style na yan, na kapag iisang lang, magiging immune yung halaman, parang magkakaroon ng parang hindi maganda yung epekto. Kaya ito yung naging outcome. Maganda po siya kasi iniba-iba ko po, hindi lang iisang foliar yung ating ginagamit. Huwag po kayong maniwala sa halimbawa mga foliar fertilizer na pwedeng pantaboy ng uod or nakaka-minimize ng punggos, nakakaganda pa ng lupa. Sa una, epektibo po yun, pero kapag sa susunod na paggamit, wala na pong yun. Wala na pong hindi na masyadong epekto. Kagaya rin po ng tao na sa una parang excited kang tikman, sa pangalawa okay pa rin, pangatlo okay pa rin, pero sa pang-apat nagsawa ka na. So ganun po yung mga epekto ng mga ginagamit nating gamot, foliar fertilizer at iba pa. So dito gumagamit po tayo dito ng magandang abono. Bakit kaya? Dahil napatunayan natin base sa ating pag-aaral na yun ay mas maganda kaysa sa mga iba na mga abono. So kung mayroon po kayong mga magandang experience sa paggamit ng foliar fertilizer, paki-comment po yung good. At
Kung hindi naman po maganda ang inyong experience sa paggamit ng foliar fertilizer, paki-comment po yung bad at aayusin po natin, tutulungan po natin kayo na matutunan, malaman at ma-practice yung paggamit ng foliar fertilizer. Kasi sa paggamit natin ng foliar fertilizer, unang-una nakakamenos po tayo sa abono. Sa ngayon, ang isang bag ng abono ay mahigit 2,000. So, ang foliar fertilizer kagaya ng ginagamit natin, nagkakalaga siya ng 600, nakasya na po siya sa kalahating hektarya. So, sa isang hektarya, so nangangailangan kayo ng dalawa, mga ganon. Pero iba-iba. Pero i-compare natin sa paggamit ng abono, malayong maganda yung gumagamit ng foliar fertilizer. Kasi kagaya ng mga nag-hydroponic, napansin nila na hindi lang nutrients na sinisip-sip ng roots ang kailangan, kundi kailangan din nito ng vitamin na dumadaan sa stomata or sa dahon ng halaman. Kaya po yung mga iba na parang hindi maganda o hindi successful sa hydroponic na sa ganong process, ang ginagawa nila, inaalalayan nila ito ng foliar fertilizer at talagang naging successful sila. Kaya ito din, sa palay o anumang mga halaman, talagang inaalalayan ko po ng foliar fertilizer. Ganun na po yung farming ngayon. Kaya pag hindi kayo nagbabago, hindi lalaki ang inyong kita, hindi dadami ang inyong ani. Lalo na kung natatakot kayong sumubok, ganyan na lang yun yung mga inaani at kinikita nyo. So, there are risks in trying our method, in trying our recommended process. Pero kapag hindi nyo susubukan at hindi nyo gagamitin, hindi kayo magbabago, yan na lang po yung magiging kita at ani nyo. So maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga nagpapalo, sa mga nag-share ng ating video. So tapos lang po yung mga ads na nagpapakita para po patuloy tayong makatulong sa ating mga tinutulungang project. So nakita nyo po sa picture yung ating mga project. So tulungan nyo po ako bilang parang saying of thank you. Huwag nyong i-skip, huwag nyong patayin yung ads o huwag kayong lumipat ng channel kapag parang parang hindi na kayo interesado. Pero alam ko sa ating mga binabahagi, marami po kayong matututunan, lalo na kung balak nyo o gusto nyong magtanim. Maraming salamat po.